Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Berheng si Santa Mariang Mahal. Kami naway maghango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Huwada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asheras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Huda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdote Huwada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos. Bakit ninyo nilabag ang utos ng Diyos? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao, at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalala ng Haring Joas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Huwada, na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang
matapos na ang taon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila ay ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda, sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Joas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Joas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway, at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan, at ang kautos ay hindi iingatan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, daranas sila ng parusa, sa ginawa nilang mga kasamaan, sila'y hahampasin sa ginawang sala. Ngunit ang tipan ko't pag-ibig kay David ay di magbabagot, hindi mapapatid. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo'y naging duka upang tayo'y managanap sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani,
o kaya'y nagtitipon sa banggang. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ang mga damit niya, kung ang mga damo sa kabukiran nabuhay ngayon at kinabukas ay ikinagatong sa kalan, ay dirarapnan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin at daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito, ngunit pagsumikapan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Ipagkakaloob niya ang lahat na kailangan ninyo, kaya huwag ninyong ikababahala ang para sa araw ng bukas. Saka ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga pilgrims po, maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Sa tao po, o bilang isang tao, ano ang pinapahalagahan po natin sa ating buhay? At ano naman ang ikinatatakot po natin sa ating buhay? Marami sa atin ang mga may suliranin sa buhay na nababagabag. Lalo na kung ang nakasalalay dito ay ang ating buhay o ang ating kinabukasan. Bawat isa po sa atin ay may mga pangangailangan. Bawat isa po sa atin ay may kinatatakutan. Ang takot at pangangailangan madalas ang nagiging dahilan kung bakit ang bawat isa po sa atin ay nagkakamali. Nagkakamali sa desisyon, nagkakamali sa mga disposisyon sa buhay. Kaya kung titingnan po natin ang ating buhay, mahiwaga, maraming nangyayari. Pero bukod doon, dahil sa maraming nangyayari, marami po tayong natututunan. Ang halimbawa na kinatatakot po natin bilang isang tao, halimbawa po, ikaw po ay may trabaho. Pag ikaw ay may trabaho, maganda ang kita mo, ang kinatatakot mo ay marahil baka hindi habang panahon na ganito ang trabaho mo. Marahil dadating ang panahon, mawawala ka sa trabaho mo. Or else, natatakot ka dahil ang iyong asawa, o ang sinasabi niyang husband or wife, ay nag-abroad. Siyempre, kaya sila nag-abroad para sa pamilya. Ang ikinatatakot mo, baka
sila ay matukso o baka hindi maging faithful sa buhay na may asawa. Hindi lamang po sa ganitong klase ng buhay, kahit din po sa atin. Halimbawa, ang iyong anak ay nagdadrive. Alam mong kaskasero, minsan di mawala sa iyong takot, baka kung anong mangyari sa kanya. So, ibig sabihin, yung takot na meron po tayo ay kakambal na po ng ating buhay. Ang tanong, bakit hindi nawawala ang takot sa atin? At bakit pagka tayo ay may takot o nag-aalala, marami tayong mga bagay na naiisip na hindi maganda. We cannot overcome the fear. Pero, kung meron tayong pananalig at pagtitiwala sa Diyos, sana hindi manaig ang takot, kundi ang manaig ay ang kabutihan ng Diyos. Minsan ang takot po natin, tayong gumagawa ng multo ng ating sarili. Pag nakagawa tayo, siyempre may multo yan sa ating sarili. Minsan ang kalaban po mismo natin dahil sa takot ay ang ating sarili. Nawawala yung ating panalangin at pagtitiwala sa Diyos. At yun ang nakakalungkot sa atin. Mas binibigyan po natin ng pansin ang mga negatibo instead na maging positibo tayo. Madali bang isipin yung takot kaysa maging positibo tayo? Kasi minsan ng tao, ang kinatatakot dahil sa kanyang karanasan, nagbibigay agad ng konklusyon kahit hindi pa nangyayari. Nagiging advance ba tayo sa mga maling pag-iisip po natin? Instead na maging advance tayo kung ano yung makakabuti sa buhay po natin in the future. Kaya nga sa buhay po natin na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, dapat maging handa tayo. At yung pagiging handa po natin ay hindi lamang po sa ating pansarili, kundi yung handa natin kung paano nating sabayan o kung paano natin pangalagaan ang mga pagsubok na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po sa ating Ebanghelyo, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa. Ang isa pagbubutihan mo, ang isa pababayaan mo. Kaya sa mga pagkakataong na tayo po ay nagbibigay ng marangya sa ating buhay, lagi po nating iisipin na magtiwala tayo sa pamamaraan ng Diyos. Sabi nga po, trust the process. Kasi kung di tayo magtitiwala, nandun talaga yung pangamba, nandun talaga yung takot. Kaya hanggang habang tayo ay patuloy na naglalakbay sa hamon ng buhay, sabi nga po sa ating Ebanghelyo, kung ang mga halaman nga walang nagtatanim pero nabubuhay, sa mga nakikita po natin, nangyayari po yan. Pero tayo po bilang isang Kristiyano, bilang isang naglalakbay, sino ba ang dapat nating pagdingkuran? At ano ang dapat nating gawin pag tayo'y naglilingkod sa harapan ng ating Panginoon? May iba't ibang pamamaraan tayo ng ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya yung iba't ibang pamamaraan po natin, naway maging tugatog ng ating pagkatao. Huwag nating tingnan yung mga bagay na alam po naman natin na hindi tama. Ang tingnan po natin, ano ba yung karapat-dapat at dapat bilang isang tinawag ng Panginoon, bilang isang sambayan ng Kristiyano. Sabi nga ng ating Panginoon, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mangamba. Nangangamba ka kasi may galit ka. Nangangamba ka dahil niloko mo ang iyong asawa. Natatakot ka dahil
baka mawala sila sa buhay mo. So, ibig sabihin, ang tao talaga ang gumagawa para siya ay mapariwara at mapahamak. Kaya kung titingnan po natin sa ating buhay, lalo na po sa hamon ng ating Ebanghelyo, na laging pinaintindi sa atin ng ating Panginoon, na kinakailangan maging malawak ang ating pagtingin sa ating mundong ating ginagalawan. Sabi nga ng ating Panginoon, huwag kayong mangamba kung ang mga ibon nakakakain, kung ang mga bagay na ito na mayroon, how much more tayong tao na napakahalaga sa Kanya. So kung titingnan po natin sa ating buhay, pinangangalagaan niya tayo, pinoprotektahan niya tayo, binibigyan niya tayo ng prioridad, binibigyan tayo ng pagkakataon na harapin ang lahat ng ito na mayroong pagtitiwala sa Kanya. Kaya kung tayo'y nangangamba dahil sa karanasan natin na kung saan hindi tayo makalimot, pagsumikapan po natin na ipagdasal na magkaroon ng paghilom sa ating takot, na ang dasal po natin ay maging mapanatag ang ating kalooban, na maging mapanatag ang ating buhay. Kasi bawat isa naman po sa atin ay may halaga sa harapan ng ating Panginoon. Kasi sa ating Ebanghelyo, sa talinghagang narinig po natin na kung saan lahat tayo ay binibigyan ng pansin sa ating buhay. Kaya kung may mga pagkakataon tayo'y nangangamba, ibig sabihin, lumalayo na tayo sa Kanya. Nawawala na tayo ng tiwala sa Kanya. Nawawala na tayo ng sinasabing pagbibigay ng panahon para sa Kanya. Kaya kung nararamdaman po natin ito, huwag po sana natin panatilihin ito, kundi lalo pa natin pag-ibayuhin ang ating buhay na paglapit sa Kanya. Hindi lamang sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, kundi yung ating obligasyon bilang isang sambayan ng Kristiyano na sinasabi sa atin ng ating Panginoon, ang lahat ng ito ay para sa atin. Kaya pagsumikapan na unawain po natin ang lahat ng ito. Kasi sa ating Ebanghelyo, maraming binanggit ang ating Panginoon. At itong nabanggit ng ating Panginoon ay marahil karanasan ng bawat isa po sa atin ng ating pagkawori, ng ating sinasabi nating pangamba at bagabag sa ating puso. Kaya kung tayo po ay maglilingkod, kung ibibigay po natin ang ating sarili sa kalooban ng ating Panginoon, masusundan natin ang pagpapahalaga na ibinibigay sa atin. Kaya sa mga pagkakataon pong tayo'y nanghihina, laging iisipin na ang Panginoon ay laging kasama po natin. At ang Kanyang katapatan ay hindi mababago. Ang Kanyang katapatan ay mananatili sa bawat isa po sa atin. Kaya't sa buhay po natin ang pagtugon sa Kanyang kalooban, huwag mawala sa atin ang ating pananalig, pagtitiwala at pag-asa. Dahil lahat naman po tayo ay umaasa sa Kanya dahil sa Kanyang kapangyarihan at dahil sa ating pagtugon at pagtawag every time na tayo'y nangangailangan. So, ibig sabihin, lahat po tayo may kanya-kanyang dala sa balikat. Lahat po tayo may kanya-kanyang dala sa ating kalooban. Pero yung dala natin sa ating balikat at dala natin yan sa ating kalooban, alisin po natin ang takot at ang ilagay po natin sa ating isip at puso. May awa at may biyaya ang Diyos sa bawat isa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyong wakas ang tinapay
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, ang inyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ay niluwal ni Maria. Nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kulugdan mo ng aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala maging ina ni Jesucristo, ang mahal na bereng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo, mahal na Birhen, bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niyong iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung sibang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahilay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Mahalibereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang sambayan ng Kristiyanong binuo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pag-ibig at ngalan, awitin natin na lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ibalintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, itong ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay amin ang hinihiling upang sa pagpaparangal namin sa mahal na Berhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran at pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ika-4, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ika-5, sa darating na June 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling or direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program,
dental at eye check-up and acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2:00 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibus mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal. Gamit ang mga ito ay magtamo na yung awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Paalaala po, pwede pong umupo lang po saglit. Paalaala po sa lahat, lalo na po sa panahon po ngayon, lalo na po dito sa Padre Pio, pagka po maraming tao. Kasi kung saan maraming tao, doon po sumusugod ang mga kawatan. Kaya paalaala po namin ito para po sa lahat, nang sa ganun po ay ma-aware po kayo. Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na po sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinihikayat po namin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinauukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Inuulit po namin, lalo na po pagkakaramihan po ng tao, ingatan niyo po ang inyong mga gamit. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.